28.8% mga idol, yan lang ang porsyento ng mga tira na naipasok ng Ateneo kontra sa UP sa inaugural game ng UAAP Season 87 Battle of Katipunan na kagad yun. And yung 28.8% na ito idol, kung viewer ka natin na hindi naman talaga nanonood ng basketball ay mababang porsyento talaga. Hindi lang mababa kundi mababa considering na buong team nyo to at 40 minutes nga kayong naglaro. Kaya isa lang ang ibig sabihin niya, napakaganda ng ginawang depensa ng UP. Ipakita muna natin tong isang set na ginawa ng Ateneo. Mapapansin natin na man-to-man ang ginagawang depensa ng UP at the moment. Again, sa mga idol nating hindi naman talaga nanonood ng basketball, man-to-man is ganyang si Meliora Brown ay may sariling tao at supporter ito. Technically, lahat sila ganyan. Kaya nga man-to-man. May mga kanya-kanya kayong tao. At makikita rin natin na magsasagawa ng multiple split action si Coach Tab dito sa kanilang opensa bilang part ng kanilang motion offense. Una, itong si Espinosa aaktong magbibigay ng screen or flare screen para kay Kitevis, sabay bigla ang magkakat. Next naman natin ay sa weak side action. Itong si Chris Kun naman ang nagbibigay ng flare screen para naman dito kay Porter. Sabay si Kun magkakat nga dyan. Kita nyo? Sumama yung dalawang UP players dito sa loob kay Kun, leaving Espinosa open at ganun pa rin ang UP. Silang dalawa rin sumama dyan kay Espinosa sa pag-close out sa labas. Talagang miscommunication to sa parte ng UP Fighting Maroons. And gumulo yung man-to-man defense nila. Nalibre si Kun dahil doon. Dito kita nyo mga idol yung depensa muli ng UP. Talagang tao-tao. May high ball screen tong si Bahay pati si Lazaro dyan. At kita nyo yung UP, yan talaga ang masama pag nag-assume ka, posible kang masaktan. Inabangan na kasi ni Udodo itong si Bahay, pero since smart player nga po itong si J-House, nireject niya na lang ang screen sabay pull up. Ang punto lang natin dito mga idol nakakalusot ang Ateneo sa kanilang man-to-man D. Hindi man parati no, pero tulad dito nga, yan ang mga type of shots na gustong kunin rin ni Bahay. Counted pa. So ano ang ginawa ng UP? Nag-zone sila. I think ito ang unang possession nila na nag-zone sila mga idol. So sa mga idol nating walang alam sa basketball, ang zone defense ay hindi ka natatao per se. Bagkos espasyo sa floor ang babantayan mo at kung sino yung nandun sa space na naka-assign ka, ayan ang tatapatan mo o tatauhin mo. Pag umalis sila doon, hindi ka nasusunod. Ang ginagawa ng UP rito ay 1-2-2 zone defense. Isa sa ibabaw sabay tig dalawa after nun. Klaro naman dito yon mga idol. Ang maganda rito ay yung ginawa ni Francis Lopez. Kahit na kasi dito lang siya dapat sa area niya, umangat siya rito sa gitna. Usually, dapat si Alarcon na yung sumasalubong, pero J-House ang katapatan niya. So mahirap din to sa UP if malibre si Bahay. At mukhang bigla ang nagman-to-man di si Lopez kasi tinatapatan na nga niya si Kun ngayon. Pero until makarecover lang si Felicilda, saka bumalik si Lopez doon sa designated niya na spot. Iniswing naman ang Ateneo sa weak side at ganun pa rin. May taga-UP na nasa harapan nila. Sabay si Felicilda nag-aabang din dyan sa kanan. Halata mong zone din to kasi nung naiwan na itong si Land Torres, sinulubong naman si Tuano nung foreign student athlete na si Udodo. Hindi na sumunod si Torres dyan kasi nga hindi na niya spot yan sa zone. Kita nyo yung discipline tong UP sa depensa rito, walang basta-bastang nagsaswipe at talagang tapat at di pa lang. Turnover para kay Tuano. I think ang senyas ng UP sa ganitong depensa ay itong ginagawa ni Kagulangan. Ano to? 20-2-0? Basta. Yan ang senyales at makikita nga natin sila na binuo na itong 1-2-2 na depensa nila. And ang magandang i-mention din natin dito mga idol epektibo ang depensa ng UP na ganito dahil grabe naman kasi sa haba ang team na ito. Yung nandito pa lang sa floor, Francis Lopez 6'6". Sabay sampulan mo pa yan ng great leaping ability niya. Gani Stevens, big man din to, 6'6 din. Chico Briones, 6'6 din po ito, pambira. Kaya hirap din lusutan ng Ateneo Ang hahaba. Wala pa si Meliora Brown dyan na 6'10 local nila. And mapapansin natin dito mga idol na ang approach ng UP kapag ganitong may ball screen action ng Ateneo sa ganyang klaseng depensa ay bigla ang gigit na yung isang big man nila para cover din lahat ng mga immediate na threats. Una syempre ay yung may hawak ng bola. Sure na may sasalubong. Sabay dahil din si Briones ay hindi talaga magko-commit dyan, makakabalik siya safely dito sa shooter sa left wing. Hindi rin nakatulong sa Ateneo na parehas pumapasok si Espinosa pati si Kitevis dyan, kaya mas sumisikip para sa kanila. Kinuyog na lang to ng UP sa ilalim.
Ito, masterclass talaga sa depensa. Though hindi ko na sigurado kung 1-2-2 pa ba ang depensa ng UP rito or 2-3 zone na lang mga idol. Pero ang ganda rin ito talaga. Una, na-neutralize ng UP ang unang atake ng Ateneo which is itong high ball screen sa ibabaw. Either si Kagulangan o Abadiano yung tumatapat dyan kay Espinosa, ayos lang. So hindi siya nakatake. Pinasa dito sa kapitan ng Ateneo na si Kitevis na take note mga idol, no? 0 attempts to this game si Kitevis. Kahit free throw, wala. More of defensive guard din kasi ito eh. Pero siya ang pinakababad para sa Ateneo this game, pero hindi man lang siya nag-attempt na tumira. Dito, hindi na nga siya tumingin man lang sa rim para ipadama sa kalaban na threat siya sa opensa. Naghanap agad ng kakampi. And ito na yung zone buster dito mga idol. Ito na sana yung babasag ng zone. Pinasa kay Porter sa ibabaw at tumitira sa labas tong si Porter ha. So pwedeng tumira si Porter dyan kasi itong sina Abadiano at Kagulangan ay ine-expect na ipapasa yung Porter yan at hindi ititira. Sa angulo rin ni Kagulangan dito, talagang hinaharangan na niya yung sarili niya doon sa posibleng mapasahan sa weak side na si Tuano. Ayos lang kahit nakatalikod si Kagulangan dito kay Tuano kasi andyan naman si Bayla para umalalay eh. Ang goal naman kasi dito ay hindi makapenetrate talaga ang Ateneo. Pero wala. Hindi tinira ni Porter kahit na nakababa ang mga kamay ng kalaban. Masyado ring rush yan actually at heto na naman tayo kay Kapitan. Again, hindi man lang pinapaisip ang depensa na titira siya or threat siya sa offense. Pinasa na lang doon sa mas malayo kaya reset lang ang opensa ng Ateneo. So sobrang ganda ng depensa ng UP, hindi na nga halos nagdidribble tong mga Atenista. Walang may balak umatake. Well, paano ka rin naatake kung dito dalawa na kagad ang sasalubong sa'yo kahit na makaisang step ka pa lang, 'di ba? Kahit dito nung dinala na naman sa kanan, ganun pa rin. Dala-dalawa ang sumasalubong kasi nga naka-zone. At hindi mabasag-basag to ng Ateneo, hindi sila nakapenetrate at ubos ang shot clock nila. Outside shooting din talaga ang key para mabasag mo ang ganitong depensa ng UP mga idol, pero kahit yun, nadedepensahan pa rin ng maganda eh. Wala ring inside presence ang Ateneo team na ito na parang Ange Kwame na mag-work din talaga sa ilalim kung kinakailangan. Once ma-figure out na ni na Coach Gold yung opensa ng Ateneo, kinontra na nga nila to at yung Ateneo naman ay hindi nakaresponde sa ganitong zone nila ng maganda. Sa pagkakaalam ko, ito ang ating unang video patungo sa UAAP in a long time mga idol. Kaya ano po masasabi niyo sa video natin ngayon? Gusto nyo pa ba ng more UAAP content? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design itong mala vintage na Kobe shirt. $6.89 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.